Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na pighing at atin nga pong ginugunita sa araw na ito at hingin natin ang panalangin ni na San Cirilo at San Metodio. Gayon din hilingin natin sa Diyos ng awa na tayo nawa ay palaging maging handang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging mapagmahal sa Diyos at sa ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng awat patawan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y pangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos sa huwag kang kakain na anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy
at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigay ang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigay ang mahango sa kasalanan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan, at nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig sa ating ebanghelyo ngayon ay pinagaling ni Jesus ang isang bingi at pipi at the same time. Gumaling, pero ang kagalingan o ang sakit at kagalingan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang nakatuon doon sa mismong pisikal na mayroong sakit o di kapansanan, pagiging bingi at pagiging utal o pipi. Hindi lang sa kanya nakatutok ito. Kung ating babalikan ng Ebanghelyo ay andoon din yung mga tao na nakapaligid na nakakita ng mga pangyayari at mga tao na pinagbilinan
na wag itong ipamalita, subalit hindi nila ito nagawa sapagkat pinamalita pa rin at lubhas lang ng gilalas. So, dalawa ang may sakit. Una ay yung pipi at bingi. At ang pangalawa ay yung mga pipipipihan at bingi-bingihan ng mga taong nasa paligid. Ang ating pong ebanghelyo ay para din sa mga tao na kailangan mamulat na ang kagalingan dulot ng Panginoon ay upang ikaw mismo ay makakita din. Ikaw mismo ay makarinig din. At ikaw mismo ay tumupad sa nararapat gawin upang lubusan kang makarinig o makakita. Alam niyo kahit sa unang pagbasa po natin, matutunghayan po natin yung, ang Panginoon naman talagang pagagalingin ka, tutulungan ka, bibiyayaan ka. Ang Panginoon naman, laging nasa puso niya ay kung ano ang makabubuti sa iyo, kung ano makapagpapaligaya sa iyo, kung ano yung makakapagpalusog at sa iyo at iba pa. Pero ang tanong, ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Kasi ang katotohanan na ito ay makita natin sa una na pagbasa at sa ating ebanghelyo ngayon. On the part of God, He will grant us our needs to be whole and to be happy and to be peaceful, etc. Pero on our part, are we doing our part? Yun ang tanong. Minsan meron daw isang lalaki na may karamdaman, nagpunta sa doktor. Sabi ni Pekto sa doktor, Dok, ano ho ba ang resulta ng laboratory test ko? At ang sabi ngayon ng doktor, eto medyo hindi okay yung iyong dugo, yung puso. Una, meron kang diabetes. Pangalawa, meron kang sakit sa puso at alta presyon. Mataas pa ang cholesterol level mo. Ay, gaano po ba kalubha yan? Tiyatanong mo kung gaano kalubha. Titignan natin. In the meantime, bilhin mo muna tong gamot. Para makita natin kung gaano kalubha yung sakit mo, pakibili itong gamot. Paglabas mo dyan sa ospital, kakaliwa ka doon sa ika-4 na kanto. Tandaan mo sa ika-4 na kanto, may butika doon. Doon mo bilhin yung gamot. Doon sa kakaliwa ka, tapos sa ika-4 na kanto. Kaya ito si Pekto, lumabas ng ospital, dala yung reseta, siya ay kumaliwa. Papunta doon sa ika-4 na kanto. Kaso, pagdating niya ng unang kanto, may nakita siya doon, lugawan na ang bango-bango ng pinipiritong lechong kawali. Kasi ang inihahalo doon sa lugaw, lechong kawali. Naku, kabango. Kaya tuloy siya ginutom at dumaan muna doon sa unang kanto. Pambilan nga ng lugaw na may lechong kawali. Ano ho ba? Gusto nyo ho ba, yung meron ding goto? Ay, oo, gusto ko rin yung may goto. Lagyan mo ng goto tsaka ng lechong kawali. Kaya kumain muna siya. At nang siya'y mabusog sa lechong kawali, siya'y nagpatuloy na ng paglalakad. Kaso, pagdating sa ikalawang kanto, may tindahan ng mga kakanin. Nakita niya yung kasabak cake, kasarap. Kaya tuloy bumili siya ng isang slice ng kasabak cake. Pagkatapos mukhang masarap din yung bibingka, bumili na rin siya ng bibingka. At pagkatapos may nakita pa siyang palitaw, tsaka palitaw. Kainain din niya. At nang matapos siyang kumain, ay nagdire-diretso na siya patungo sa ikatlong kanto. Pero bago sa makarating na ika-4 na kanto, ay merong nagbabarbecue. Nagbabarbecue. Napakasarap ng amoy ng barbecue. Pambilan nga nitong isaw. Ano pa po? Saka yung tenga. Na barbecue na tenga. Yun lang po ba? Dagdagan mo na rin noong chicharong bulaklak na barbecue. Kaya kinain niya. Na makarating siya ng 4 na kanto, binili niya yung gamot at siya'y bumalik na. Pero habang naglalakad siya pabalik ng ospital, nagulat siya kasi napatanaw siya doon sa kanang bahagi ng ospital. May butika pala doon, katabi lang ng ospital, sabay gawing kanan.
Napakamot siya ng ulo. Itong doktor, ito pinahirapan pa ako, pinapunta pa ako sa ika-4 na kanto. Pagdating niya sa doktor, eto na po yung yung pinabili niyong gamot. Ayan, iinumin ko po ba yan? At ang sabi ng doktor, hindi. Gamot ko to, akin to. Ha? Sa inyo ba yan, Dok? Bakit niyo ako pinabili ng gamot ninyo? At saka bakit doon pa sa ika-4 na kanto sa kaliwa? Meron naman palang butika po dyan sa gawing kanan. Itong gamot para sa akin, pero yung pagbili mo doon sa ika-4 na kanto, para sa iyo yun. Bakit po? Di ba tinatanong mo ako kung gaano kalubhana yung aking sakit? Yung sakit pala. Opo, yun nga po, gusto ko malaman kung gaano kalubhana yung aking sakit. Ganun na nga, Pekto. Kaya kita pinapunta sa ika-4 na kanto, gusto ko ring malaman kung alam mo namang meron kang diabetes, cholesterol mataas, meron kang sakit sa puso, at alta presyon, gusto ko malaman kung pag napadaan ka ba doon sa mga kanto na mga pagkaing bawal sa iyo, kakain ka. Natahimik si Pekto, napayuko. At ang sabi ng doktor, gusto mong malaman kung gaano kalubha. Napakalubha ng sakit mo. Kasi mukhang hindi ka gagaling. Kasi alam mo naman kung ano yung mga bawal sa iyo, pero hindi mo pinigilan ang sarili mong kumain. At natahimik na lang si Pekto. Dahil totoo naman, ulitin ko, on the part of God, He wants to be healthy, gumaling sa ating karamdaman. On the part of God, gusto niyang malutas yung ating mga problema. On the part of God, gusto niyang magkasundo-sundo tayong pamilya o magkakaibigan, nagkawatak-watak. At mga kapanalig, tayo't natawagan ng Panginoon upang ating pong baguhin ang ating pong sarili. Natunghayan natin sa Ebanghelyo na si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig naman din sana tayong manalangin sa Diyos upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging bukas sa mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kailang kalooban ng kabutiang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay mamahina, nawa sa kapayapaan at mga nalulumbay, naway mabigyan kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang, Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mula sa iyong bayan ng mga alay na kahanda ngayong si San Cirilo at San Metodio ay ginugunita at gawin mo maging kalugod-lugod ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong ang mga banal ay pinarangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna! Narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumalog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Diya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng
Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, dinawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, hakayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkinabang, ngayong mga banal ay pinarangalan ay maging tulong nawa sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Manalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nilang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat vitui leste fides supremum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noque tempor sit laudatio. Amen. Panem et cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habentem, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribe quesumus, itanus corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalininisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalininisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga santo. Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.